My integrity is my first and last line of defense. And I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. Ano po, dahil ayun, yung sinasabi, attack dog daw po si Senador Ping Lacson at si Erwin Tulfo. Mga kababayan, yun po yung sinasabi. KKK, kaso, ano daw, kuyog, kaso, kulong. Yun yung sinasabi ni Peter Cayetano. As of this morning, I am still counting yung mga informante, ibig sabihin, yung mga makapaglahad, mga witness, ano po, directly through intermediaries willing to provide information and evidence to put him in his proper place. Dapayatas, Quezon City Jail. Kilala po natin si Senador Panfilo Lacson po, mga kababayan. Ibang klaseng gumalaw yan. No? Kung ang Malacanang po may pagpapaimbestiga doon sa mga nakareceive ng mga proyekto galing sa gobyerno na mga kontraktor, sila Ping Lacson po, pinupuntahan na nila yung mga lugar po. Naalala niyo po yun? Pinupuntahan na po nung team ni Panfilo Lacson na ating senador yung mga lugar upang makita kung ano ba talaga ang nangyari, kung may ghost project ba, etc. etc. Tingin ko po, yung sinasabi niya na kinokolekta na namin, tiniipon na namin, yung mga witness, yung mga handang magsalaysay, yung mga ebidensya niya, tingin ko, mukhang mayayari talaga si Alan Peter Cayetano dito. Ano po? Kaya ganyan, biruin nyo. Live ng live ng live ng live. Kaya nga po, ang sabi ho, mga kababayan, ni Senator Erwin Tulfo, vlogger na daw yata. O di ba, nasan ba yun? Hindi niya na alam kung vlogger ba o ano, kung senador pa. Nasa yung ano, eto, sabi ni Erwin Tulfo kay Peter Cayetano, Is he a vlogger? Tanong ko sa kanya, vlogger po ba? Is he a vlogger? Tanong ko sa kanya, vlogger po ba si Senator Alan Cayetano? Senator Alan, Ano po, ano sa tingin ninyo? si Alan Peter Cayetano, mag-vlog na lang daw po. Ay, mas madalas pa hong mag-vlog kaysa ho sa akin, mga kababayan, si Peter senador po kayo, binoto kayo ng tao, hindi po kayo vlogger. Kung vlogger na kayo, mag-resign kayo at maging vlogger, okay. Mag-live ka na lang live hanggang gusto mo. Kasi baka stress na din ho talaga, mga kababayan. Si Alan Peter Cayetano. Ano po, kagaya ng Vice Presidente, lalo na po ito, patungkol po doon sa BIR box, mga boss chipamo, sir. Kung walang itinatago at kung kayang harapin lahat, no? Okay lang sila diyan sa mga BIR box, diyan po sa mga tax etc. boxes na iyan. Di ba, mga kababayan? Kung ako, alam ko na lahat ng kaperahan ko, alam ko na lahat ng pumapasok sa aking pera, mga boss chief amo, sir, ay legal, sabihin ko pa, di sige, buksan mo na yan, para matapos na tayo. Hanapin nyo, hagilapin ninyo kung meron ba, no? Pero kasi dito makikita kung tama ba yung mga kinita yung mga pumasok na pera Pero ang tanong, bakit kinakabahan at natatakot po sila? 'Di ba? Sabi ni Nilo Montemayor, bluffer siya, hindi vlogger. Senate previously summoned tax bank documents for impeachment trial. Yan yung BIR box. Bakit natatakot? 'Di ba? Go with the flow. Sige, kung talagang ready, kagaya po nung sinasabi nila lagi, mga boss chipamo, sir, na ready kaming ipaliwanag lahat sa tamang panahon, sa tamang lugar, which is yung Senado, which is yung impeachment, no? Pero pagdating na dito, pagdating na po sa mga balita, mababalitaan natin, kampo ni Sara Duterte, mismong si Sara Duterte, nagsumbong sa Supreme Court, wag daw pong ipatuloy yung impeachment. Parang niloloko kayo, mga DDS. Ang sasabihin sa inyo, ready na kaming magpaliwanag. Handang-handa na kami na magpaliwanag. Tapos maririnig nyo sa balita, ipinapahinto, numihingi ng saklolo sa
Supreme Court ihinto yung impeachment. Tapos makikita ninyo doon sa impeachment yung mismong mga abogado nila, yung mga um, yung mga inaano nila na ino-object nila. Biro mo, bakit objection? Sabi ni kay Narbasa, objection. Bakit po? Ano daw, masyado daw madaming post yung pagsasalita ni ni attorney ng prosecutor. 'Di ba? Mabagal kasi hindi, masyadong maraming post yung salita niya. Hindi mo alam kung tapos na. Biruin niyo ho yun mga kababayan. Nakita niyo po yung nagiging asal estilo na lang ho nila, no? Pinapatagal na lang yung impeachment. Parang siyempre ho, ang vice presidente panigurado nanonood doon sa mga lawyer na pinagkukuha ho nila, no? At alam ng mga lawyer, ang nanonood yung boss nila na mismong si VP Sara. Kaya kunyari pumapalag kami. Kunyari talagang may ibubuga kami. Pero ang i-object namin, biruin niyo ho mga kababayan, yung pagsasalaysay daw po ni Attorney Legutan ay vague or walang ekspresyon, hindi mo alam kung ano or whatever. Yung ganun lang. Di ho ba? Nasaan ang ready ho doon, mga boss chief amo sir? Nasaan? Di ba? Kaya ako ho naniniwala na yung sinasabi po nila na ready kami, handa kami, para na lang po yan para na lang po yan, mga boss chief amo sir, doon sa pampalakas ng loob ng mga DDS po. No? Sabi ni Josephine Matosinos, sundin mo advice ni Robin, harapin mo ang akusasyon Cayetano, no? Importante daw 'yun kung hindi ka naman guilty, o di ba? Oo, totoo ho 'yun. Kaya lang meron din tayo dito isang content, Robin Padilla naman po, mga bossing, eto, di ba 'yun yung sinabi niya kay Jeremy Lotok ho, mga kababayan, na di ba sir, kapag ka ikaw ay mayroong mga kaso, dapat hinaharap mo yan. No? Sabi naman ni Jeremy Lotok, opo sir, hinihintay naman po namin yung ilalabas sa amin, hinaharapin po namin. Di ba? At normal po sa mga ahente ng NBI, normal po sa mga kapulisan na magkaroon ng kaso. Bakit po? Siyempre, yung mga inaaresto nila, hinuhuli nila. Siyempre, gusto patunayan na sila ay hindi nagkasala at itong mga kapulisan, itong mga NBI agent ay mali ng pagkakakulong o bubutasan nila yung agent para sila ay mapawalang sala. No? Pero sabi mismo ni Attorney Lotok, hinihintay po namin at haharapin po namin.